Shoutout kay Mang Ardo. Matagal na kitang kinokontak via Telegram, kaya lang hindi tayo magpanagpo. Gusto kitang makausap dahil yung anak ko na turbo cancer. Pero early stage to at she's undergoing treatment. Pero bilang isang magulang, siyempre malungkot na marinig, mabalitaan na yung anak mo na turbo cancer. Marahil may ilan sa inyo ang nakakaunawa kung ano yung aking ibig sabihin, although na hindi ko muna i-emphasize dahil may ilan po na mapapagabag dun sa kahulugan ng turbo cancer. 30 anyos pa lamang yung anak ko, and gusto ko sanang makausap si Mang Ardo para may magsangguni sa kanya, at yung wisdom niya ay talagang impeccable, walang katulad para sa isang kaibigan tulad ko. Yun nga lang hindi kami magpanagpo. At siguro yung mga matagal nang sumusubaybay sa amin ni Mang Ardo, maigting namin pong pinag-usapan ito nung panahon ng pandemya. Pero siyempre hindi naman lahat sumasang-ayon sa panukala ng magulang. Hindi naman lahat masasabi nating pakikinggan o mas magiging malakas ang tinig para yun ang sundin kaysa doon sa tawag ng pangangailangan nila bilang mga kawani ng isang kumpanya o kawani ng gobyerno. At ito na nga, makalipas ang halos 2 taon, 3 taon, tumambad na nga ito. No? Nalaman ko lang ito nung wala pa 1 linggo nakakalipas, nang ibalita sa akin ng kanyang nanay, ng kanyang mama, tungkol nga po dun sa anak namin. And malungkot itong isipin. Tayo yung mga nagbigay ng babala sa iba. At tutuwa tayo na may ilan dun sa ating mga taga-subaybay ay sumang-ayon dun sa ating panukala na magpupunta ng center, magpapa-nek-nek. Pero ang mga bata may kanya-kanya na silang desisyon, may kanya-kanya na silang pag-iisip, at kung ano man yung naging desisyon nila ay ginagalang ko na lang. Ang masakit niyan, tila may denial o hindi lang nakikita ang posibleng dahilan ng kanyang pagka-turbo cancer. Manapay tinanong ako nung nanay niya, at nagtanong din siya kung meron ba kaming history sa linyada ko ng cancer na tulad ng meron siya. Kako wala. Ang sa linyada namin baga ang mahina, pero yung sa cancer, wala akong nalalamang maging sa mga tiyahin ko na nagkaroon ng tulad ng cancer na meron siya ngayon. Pero hindi nila inisip, itong pamilya nila, hindi nila inisip, kasi kung may kapatid siyang doktor, may tiyuhing doktor yung aking anak na baka doon sa nakapasok sa kanyang katawan, understood na yun, yung ipinasok sa kanyang katawan, na yun ang probable cause kung bakit nakadevelop siya ng turbo cancer. Napag-uusapan kasi yan napag-uusapan yan. Maging sa Kongreso, nakakarating yung usapin na yan. Sa pangunguna ni Congressman Dan Fernandez. Pero itong mga hipokritong
hipokritong nasa medical field, hindi nila kinukonsidera ho yan. Discounted ho yan as if na wala silang ginawa. As if walang nangyari. As if hindi sila nanguna sa pagpapayo na alam niyo na, magpaneknik kayo. Pumunta ka sa doktor na yun na nag-advocate ng neknik. I-discount niya, hindi magbubulag-bulagan yung mga yan. Sasabihin hahanapan ka ng ibang diagnosis as if na pasyente ka na walang tinurok sa'yo. So, kaming dalawa ni Mang Aldo ay nagkaroon ng sanggunian. Frequent yung aming pag-uusap ng mga nakalipas na taon hinggil sa bagay na yan at alam kong na naka-encounter din siya ng similar problem na tulad po nung problema ko ngayon. Hindi ko lang alam kung anong development talaga dun sa isa sa mga concern niya. Kaya gusto ko sanang magpalitan ng mga notes kay Mang Aldo. So, Mang Aldo, kung naririnig mo ito, please call me sa Telegram. Minsan talagang hindi makaget through yung ating mga tawag sa Telegram. Available naman ang aking cellphone. Tawagan mo ako. Mag-usap tayo. At nang sa ganun, maibsan itong aking nararamdamang sa ngayon. At sa mga taga-subaybay, malapit na po akong bumalik. Babalik po tayo sa aking programa. Bago po yung aking fresh start na po ito. And I swear, ayoko na pong pag-usapan ang tungkol sa wealth of the nations na yan. Wala na po. Ayoko na po. I'm done with it. I'm done with it. Binigbigyan ko na mabigyan puwang ulit. Pero I'm done with it. At kay binabati ko nga pala si Angel Aliporo, Kuya Angel Aliporo ng Angeles. Nandito pa naman ang iyong kaibigan. And handa naman po akong maghatid pa ng mga kagigiliwang ninyong impormasyon na maasawa ko na magkakaroon po kayo ng interest dito po sa aking bagong format. And malay natin. Malay natin. At kayo po ang isa sa mga unang makakaalam. Hanggang dito lamang po muna ang aking vlog. Mga Aldo, please, let's talk.